Walang may gusto sa pagkamatay ng mama mo, Aljek. Wala kang dapat sisihin doon. Kagustuhan ng Diyos na bawiin siya sa atin. Sumama ka na sa akin. Wala ka mapapala sa pagpapastol mo ng itik. Doon ka na lang sa amin at pag-aaralin kita. Huwag na, tito. Salamat na lang. Aljek, huwag matigas ang ulo mo. Halika na. Nasaan ba yung boss mo at kakausapin ko? Hindi ka nababagay dito. Hindi matutuwa ang mama mo sa ginagawa mo sa buhay mo. Pwede ba, tito? Huwag mo nang idamay ang mama ko. Aljek, pamangkin kita. Para to si kakabuti mo kaya nandito ako. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Sana si mama ang tinulungan ninyo nung nagkasakit pa lang siya. Alam niyo namang mahirap pa kami sa daga at wala kaming pampagamot kay mama. Kung tinulungan niyo sana siya noon, sana buhay pa ang mama ko ngayon. Aljek, tanggapin mo na. Wala na ang mama mo. Umalis ka na, Tito Mark. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Dear Papa Dudut, ako po si Aljek. Dati pa lang ay masugid na akong taga-subaybay ng inyong programa. 15 anyos ako noong maranasan ko ang pagpastol ng itik at tanging radyo lang ang hawak ko sa gitna ng bukid. Maghapon hanggang sa gabi. Kalilibing pa lang ng mahal kong ina noong pinasok ko ang pagpapastol ng itik. Hindi ko naman yon plinano at doon lang ako napadpad noong magpa siya akong maglayas matapos ilibing si mama. Ang dahilan ay dahil ayaw kong makita, Papa Dudut, ang mga pagmumukha ng mga kamag-anak ko. Lalo na ang mga kapatid ni mama. May mga kaya silang lahat sa buhay, magagarbo ang mga gamit, yung iba ay may mga sasakyan pa, malalaki ang mga bahay pero hindi man lang nila nagawang tulungan si mama noong nagkasakit ito. Kaya noong nakaburol pa si mama ay panay ang pag-iyak ko. Sa 2 dahilan. Una, Papa Dudut, dahil wala na siya. Pangalawa ay ang kinikimkim kong galit para sa kanilang lahat. Si Papa naman kahit na anong kayod ang gawin niya sa pagkakargador sa palengke ay hindi talaga sapat ang kinikita niya para sa amin. Kaya malaking bagay kung tumulong man lang sana ang mga kapatid ni mama sa kanya. Noong mamatay si mama ay si Tito Mark kasama ang kanyang asawa at mga anak ay nasa Singapore. Nag-tour din sila doon. Si Tito Mark ay isang pulis na may mataas na ranggo. Siya ang panganay ni na mama. Ang sumunod ay si Tita Levy na isa namang teacher sa public school. Si mama ang pangatlo. Pang-apat si Tita Rodney na isang engineer at kabibili lang ng bagong sasakyan noong bago mamatay si mama. Bunso nila si Tita Annie na isang negosyante at mayayaman sila pero mararamot at makasarili. Alam ko naman, Papa Dudut, na wala akong karapatang obligahin sila na tulungan si mama kasi nga may kanya-kanyang pamilya na sila. Pero nakakasama talaga ng loob kasi hindi ba kapamilya namin sila? Hindi ba ang magkakapamilya ay dapat nagtutulungan? Si Papa never nang hingi ng tulong sa ibang tao lalo na sa mga kapatid ni mama. Noon pa lang daw na nanliligaw si Papa kay mama ay tutol na ang pamilya ni mama. Dahil mahirap daw si Papa at high school lamang daw ang tinapos. Gwapo lang daw si Papa pero walang pera. Pag-ibig naman sigurong tunay ang nagbuklod kina mama at kay Papa. Kaya sa kabila lang ng mga pagtutol ay natuloy sila sa kanilang pag-aasawa. Kahit mahirap, noong wala pang sakit si mama ay masaya naman kami. Kahit hindi masarap ang ulam namin ay masaya kaming kumakain. At kahit pangit at maliit ang bahay namin ay masaya kaming nagtatawanan bago kami matulog sa gabi. 3 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Si Kuya Ryan ang panganay, isa siyang bugok kahit noong bata pa.
Grade 4 lang ang inabot dahil nakikipag-away lagi sa mga teachers. Ako naman ang sumunod na at hindi naman sa pagmamayabang ay laging nasa honor. At bunso naman namin ay si Iya na wala ding hilig sa pag-aaral. Puro kaartehan lang ang alam. Ayon kay mama noon ay ako daw ang pag-asa ng pamilya namin at ang sabi pa niya, kahit maglabada ako araw-araw anak para lang makapag-aral ka, makatapos ka ng college at makakuha ng magandang trabaho, maiaahon mo ang pamilya natin sa kahirapan. Opo mama, magiging manager ako ng bangko para marami tayong pera. Kaya nga dapat mag-aral ka ng mabuti anak. Sa totoo lang, masaya naman ako na tuwing birthday ko ay may regalo kang medalya sa akin. Pero sana maging first honor ka ngayon anak ha. Lagi ka lang second o third eh. Sa tingin ko kung bawas-bawasan mo ang paglalaro at sa halip ay mag-aral ka ng leksyon mo, magiging first ka na. Sige po mama. Mula ngayon, hindi na ako maglalaro lagi. Promise? Promise po mama. Talaga ha? O sige, kiss mo nga si mama. Saka yakap ng mahigpit para mapawi naman ang pagod ko. Oo basta, eto ang kiss o. Mwah! O eto naman ang yakap na mahigpit mama. Ay, wag namang masyadong mahigpit anak, hindi ako makahinga. March 31 ang birthday ng mama ko. Kapag ganong mga panahon ay closing na sa school at kung minsan naman ay nakapaskil na sa pintuan ng mga classroom ang mga honor students na gagawaran ng parangal sa programa ng pagtatapos. Kahit noong high school na ako, first year at second year ay nasa honor pa rin ako. March 20 namatay si mama, kaya't nalaman pa niya na honor ulit ako sa school. Kahit malubha na ang sakit niya noon ay nasilayan ko pa rin ang kanyang ngiti noong sabihin ko sa kanya na top 2 ako sa klase namin. Pinilit pa rin niyang magsalita noon. Anak, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral. Kahit nawala na ako tuwing March 31 na birthday ko, regaluhan mo ako ng medalya o kaya ibulong mo sa hangin na nasa honor ka ulit. Ma, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Gagraduate ako sa high school at college. Aakyat ka sa stage at ikaw ang magsasabit ng medalya ko. Anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan mo ang papa mo at mga kapatid mo. Ma, wag naman pong ganyan. Ipangako mo sa akin, Aljek anak. Opo ma, ipinapangako ko pero hindi ka pa mamamatay. Gagaling ka pa. Salamat anak ko. Masaya akong mawawala kasi aasa ko sa pangako mo at gusto kong tandaan mo na mahal kita. Mahal na mahal din kita mama. Kaya hindi po ako papayag na mawala ka. Naranasan kong maglinis ng alulod ng bubong ng bahay ni Tito Mark noon. Maglinis ng babuyan nila at masukal na bakuran kapalit ng 200 pesos na agad kong pinambibili ng gamot ni mama. Kahit na gabi na matapos sa mga gawaing yon. Nangungutang lang ako sa pinsan kong si Arvin, anak ni Tito Mark. Kaidaran ko lang si Arvin pero wala daw siyang pera kaya ang ginawa niya ay humihingi siya sa papa niya. Tinatanong daw kung aanhin niya ang pera at sinasabi niyang nangungutang ako. Tinatanong ako ni Tito Mark kung saan ko gagamitin ang pera. Sinasabi kong pambili ng gamot ni mama at ang sabi niya ay may ipapagawa ako sa iyo. Kapag natapos mo ay bibigyan kita ng 200. Mabilis kong sinunod ang mga utos niya at alas 6 pasado ng gabi noong mayari ko ang mga gawaing yon. Agad akong bumili ng gamot. Sa sakit ng katawan, lalamunan at lagnat na siyang laging sakit ni mama. Kaya lang pagdating ko sa bahay ay walang tao sa amin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay dinala daw sa ospital si mama.
Malayo ang ospital kaya't hinintay ko na lang sila sa bahay. Hindi ako sanay na magdasal, Papa Dudut. Pero noong makita ko ang imahe ni Kristo sa ulunan ng higaan ni Mama ay lumuhod ako at kinausap ko siya. Jesus, hindi po ba makapangyarihan ka saka mawain ka? Maawa ka naman sa mama ko. Mabait po ang mama ko. Alam mo naman siguro yon dahil hindi ba nakikita mo lahat ng gawain ng mga tao? Meron nga ding masamang tao, masama pero wala namang sakit. Bakit si mama ko na mabait ang may sakit? Please naman Jesus, pagalingin mo ang mama ko. Ako din naman mabait din at wala akong nagagawang kasalanan. Siguro naman kaya mo akong pagbigyan sa hiling ko, hindi ba? Saka alam mo ba na marami kaming pangarap ng mama ko. Nagsisikap nga ako mag-aral mabuti para matupad yung mga pangarap namin. At ako may sariling pangarap para sa pamilya ko. Lalo na kay mama. Pag may trabaho na ako, yung unang sweldo ko ibibigay ko sa kanya. Bibili din ako ng bagong damit niya saka tsinelas. Kasi nakikita mo naman siguro na puro luma at sira-sira na mga gamit ni mama. Tapos kakain kami sa isang restaurant na may masasarap na ulam para makatikim siya ng masarap na pagkain. Hindi naman masama ito, Jesus. Kasi yung pangarap namin guminhawa sa buhay ay dadaanin namin sa malinis na paraan. Pagsisikapan ko po itong matupad kaya sana Jesus, tulungan mo ako please. Pagalingin mo na ang mama ko. Sana pag uwi nila dito, okay na siya. Magaling na po siya. Gusto kong makita siyang nakangiti at masaya. Pwede po ba yun, Jesus? Sige po, salamat na lang in advance. Salamat po. Amen. Ganito ang dasal ko noon, Papa Dudut. At alam mo na umasa ako na mapagbigyan ako. Pero hindi nangyari yon. Dahil noong dumating si Kuya Ryan ay namumula ang mga mata niya. Halatang galing sa pag-iyak at hindi ako sanay sa ganong itsura ni Kuya Ryan kasi lumaki siyang sanggano. Kaya kabado na ako noon. Kuya, anong nangyayari? Pumunta ka kina lolo. Sabihin mo pumunta siya sa barangay at humingi ng tulong. Tulong para saan? Ang dami mong tanong. Sundin mo na lang ako. Pumunta ka na. Ano nga klaseng tulong? Pera ba? Pambili ng gamot? Pambayad sa doktor? Humiram ka ng tolda dito. Patay na si mama. Si Tito Mark yung nagpunta sa bukid kung saan ako nagpapastol ng itik noon para kumbinsihin akong sumama na sa kanya. Sa kanila na tumira at pag-aaralin daw niya ako. Sa totoo lang ay gusto ko nang mag-aral pero matigas ang ulo ko noon na huwag humingi ng tulong sa kanila. Buwan ng Abril noon, Papa Dudut, kakasweldo ko lang ng 1,400 noon bayad sa isang linggong pagpapastol ng itik. Naisip ko noon na mag-iipon na lamang ako ng pera para may pagpaaral ako. Yung gabing yon din, patulog na ako sa tent kung saan ako nakatira kasama ang mga itik nang marinig kong may sumisigaw sa pangalan ko. Tumayo ako at gamit ang flashlight ay nasilayan ko sina Embong at Ronald. Nag-aayang uminom ng alak. Sila ay mga anak ng mga magsasaka at sanay na sila sa alak. Pero ako noon ay hindi pa kasi 15 anyos pa lamang ako noon pero pinagbigyan ko sila. Iniwan ko ang itikan. Medyo may tama na ako noong magaya si Embong sa kabilang barangay kung saan ay may perya dahil sa nalalapit na kapistahan nila. Sumama naman ako kahit na hindi sana dapat kasi bawal kong iwanan ang mga itik. Noong una ay tumaya kami sa color game. Yung tataya ka sa kulay kapag tumapat yung cube sa kulay na tinayaan mo ay panalo ka. Hindi ako sinuwerte doon pero si Embong ay nanalo ng kulang 100 piso. Nagpaalam silang magmemeryenda pero hindi ako sumama kasi gusto kong makabawi.
Kaya lang ay natalo ko ng mahigit 200 pesos. Lumipat ako sa drop ball. Ito namang larong ito kung saan ay tataya ka sa baraha. Tapos may iahagis na 3 bola at kapag tumapat naman ang mga bola sa baraha na tinayaan mo ay panalo ka. Una, tumaya ako ng 20 pesos. Tumama, naging 60 pesos yung 20 ko kasi yung 3 bola ay tumapat lahat sa tinayaan ko. Ginanahan ako. Yung 60 na tinaya ko lahat, kaso 1 bola lang ang tumapat sa tinayaan ko kaya nanalo pa rin ako ng 60 pesos. 120 ang sumunod kong tinayaan. Talo. Naglabas ako ng 100 pesos at tinaya ko. Talo ulit. Wala na akong barya. 500 na lang yung pera ko kasi yung iba ay naiambag ko na sa inuman. Kapag duman ako ng mga oras na yon ay itinaya ko ang 500 pesos ko sa jack na spade. Tumingin pa sa akin ang babaeng mag-iit siya ng bola bago nito tinapon ang bola sa net. Nahulog ang unang bola. Tumapat sa jack na spade. Napasigaw ako sa tuwa. At yung sumunod na bola, sa king of heart tumama. Okay lang ka ako, panalo naman ako ng 500 pesos. Pero nang ihagis ang pangatlong bola ay napalundag ako sa tuwa dahil sa jack na spade muli tumigil. Panalo ako ng 1,000 piso. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa naisip kong desisyon. Yung 1,000 itataya ko sa queen of flower at itinaya ko nga. Habang nagtataya pa ang iba ay napalingon ako sa mga tao sa paligid ko. At sa madilim na bahagi ay parang nakita ko si mama sa hindi kalayuan na nakatingin sa akin pero biglang nawala. Kinalabutan ako pero ginamit ko itong senyalis na yon para dagdagan ang taya ko ng 1,000 piso pa. Bali 2,000 ang taya ko sa Heart of Queen at sinuwerte muli ako papadudot. Hanggang sa na-enjoy ko na ang paglalaro hanggang sa pagbawalan na akong tumaya ng malaking halaga. Hanggang 100 na lang daw ang pwede kong itaya. 3 sunod-sunod akong talo at iyon ang senyales na dapat na akong tumigil. Umalis na ako sa drop ball para hanapin sina Embong pero hindi ko sila nakita. Noong puntahan ko naman ang lugar kung saan ay pinarada ni Embong ang motor niyang sinakyan namin, wala na doon. Iniwan nila ako. Bumili na lamang ako ng merienda at saka ako naglakad pa uwi. Okay lang yon kasi masaya naman ako. Ikaw man ang manalo ng 8,700 pesos sa drop ball, hindi ba? Swerte ako ng gabing yon pero malas ako kinaumagahan dahil galit na galit si Mang Victor, ang boss ko dahil nalaman niyang iniwan ko ang mga itik. At ang masama, may kasama na siyang papalit sa akin. Sinisante niya ako at hindi na ako tumanggi. Kinuha ko ang mga gamit ko at nakangiti pa rin akong umalis papadudot. Noon naman ay nakilala ko ang tiyo niyang si Mang Edgar na ang trabaho ay pagtitinda ng lugaw. Pero noon ay natigil nga sa pagtitinda dahil bali ang kanyang paa sa aksidente at kailangan pang maoperahan. Noon naman ay kinausap ko siya. Kung gusto niyo po Mang Edgar, ako na lang po ang magtitinda. Sweldohan niyo na lang po ako. Hindi na pwede kasi ako rin ang nagluluto at wala din akong kapital dahil naubos lahat sa ospital. Ito nga't naaawa na lang sa akin ang mga kapatid ko at nag-ambag-ambag na lang sila ng pera para sa pangpapagamot ko. Bigla akong naantig sa mga narinig ko kay Mang Edgar. Mga magsasaka lang sa baryo ang mga kapatid niya pero nagawa nilang tulungan siya para sa pagpapagamot niya. Ganon ang totoong pamilya. Nagdadamayan, nagtutulungan, hindi kagaya ng mga kapatid ni mama, mga selfish at madadamot. Noong paalis na kami ni Embong sa bahay ni Tito Edgar niya ay naglabas ako ng 500 piso at inabot ko sa kanya. Ang sabi ko ay konting tulong at ayaw niyang tanggapin noong una pero nagpumilit ako hanggang sa tinanggap din niya. Pero noong palabas na kami ng bahay ay tinawag niya ako. Gusto mo ba talagang magtinda ng lugaw? Tanong niya. Opo, mabilis kong sagot. Ganito na lang. Tuturuan kitang magluto tapos upahan mo na lang yung mga gamit ko.
Kasama na yung motor na gagamitin mo. Magtinda ka. Sa iyo ang kita mo at babayaran mo lang ako sa upa ng mga gamit ko. Papayag ka ba? Sige po, sige po. Kahit 200 lang sa isang araw, malakas ang kitaan dyan. Ang sabi nga nila ay tubong lugaw. Sige po, saka marunong po talaga akong magluto. Naturuan po ako ng mama ko. Masarap nga po ako magluto ng arroz caldo eh. Saka hilig ko rin po talaga magluto. Eh di sige, so paano? Hindi ka na aalis. Dito ka na muna tumira. Eh huwag po eh, baka po may nagpapaupa ng kwarto dyan malapit dito. Ay oo meron, bahay na maliit lang. Kaalis lang yung huling umupa. 1.5 lang ang renta. May maliit na kwarto, may kusina at banyo. Kumpare ko ang may-ari. Teka, tatawagan ko. Pero may pera ka bang pang down? Meron po. Eh yung puhunan sa lugaw meron din. Magkano po ba? Kung may 2,000 o 3,000 ka, pwede na. Sige po, meron po ako. O sige, tatawagan ko si paring Aldo at kakausapin ko tungkol sa bahay. Sige po, salamat po. Walang anuman, basta ikaw. You Made Me Right ni Billy Joel. Yan ang kantang pinatugtog ko sa Bluetooth speaker na nakasabit sa cart ng lugawan ko, Papa Dudut. Nakakabit ito sa motorsiklo ni Mang Edgar. Mga kanta ni Billy Joel, Rod Stewart, Bon Jovi, Guns N' Roses, Queens at marami pang iba. Sa cart ay may malaking kaldero at sa ilalim ng kaldero ay may kalan na nakakabit naman sa gasol para hindi lumamig ang lugaw. Ang mga sahog naman ay sari-sari. May tokwa, may atay at balon-balunan, may bituka ng baboy, bituka ng manok, itlog ng manok at manok mismo. Tapos may pamintang pino, patis, kalamansi, dahon ng sibuyas at liquid and chili powder. May mga nakareding maliit na mangkok din sa mga kakain at paper cup naman sa take out. Kulang pa sa 3,000 ang nagastos ko sa unang pamamalengke. Kaya naman nakabili pa ako ng Bluetooth speaker at USB na may mga songs na laman galing sa Muslim. You Made Me Right ni Billy Joel. Yan ang kantang pinatugtog ko sa Bluetooth speaker na nakasabit sa cart ng lugawan ko, Papa Dudut. Nakakabit ito sa motorsiklo ni Mang Edgar. Mga kanta ni Billy Joel, Rod Stewart, Bon Jovi, Guns N' Roses, Queens at marami pang iba. Sa cart ay may malaking kaldero at sa ilalim ng kaldero ay may kalan na nakakabit naman sa gasol para hindi lumamig ang lugaw. Ang mga sahog naman ay sari-sari. May tokwa, may atay at balon-balunan, may bituka ng baboy, bituka ng manok, itlog ng manok at manok mismo. Tapos may pamintang pino, patis, kalamansi, dahon ng sibuyas at liquid and chili powder. May mga nakareding maliit na mangkok din sa mga kakain at paper cup naman sa take out. Kulang pa sa 3,000 ang nagastos ko sa unang pamamalengke. Kaya naman nakabili pa ako ng Bluetooth speaker at USB na may mga songs na laman galing sa Muslim. Masaya ang magtinda ng lugaw. Noong unang araw ko ay medyo hindi pa ako sanay kaya may nanloko pa sa akin na hindi daw talaga ako tendero. May mga babae din na nakikipagkilala at kumukuha pa ng number ko. Pero noon ay wala pa kasi akong cellphone. Hindi ko naman sila masisi, Papa Dudut, kasi hindi niya naman sa pagmamayabang ay talagang may itsura naman po ako. Kasi gwapo si Papa at maganda naman si Mama. May mga pagkakataon nga lang na bigla akong napapaiyak kapag wala akong customer at naaalala ko si Mama. Kung sana noon pa ako sinuwerte sa drop ball ay malaking tulong na sana ang perang yon para kay Mama. Nang maubos na ang paninda ko ay agad kong inawas ang nagastos ko sa puhunan at ang 200 renta kay Mang Edgar. Napangiti ako dahil malaki nga ang tinubo ko. Ang sabi ko pa nga, kung araw-araw akong tutubo ng ganon,
Daig ko na ang sweldo ng pulis o ng sundalo. Matapos ang 2 linggo kong pagtitinda ng lugaw araw-araw ay nag-day off naman ako. Marami akong pera noon, Papa Dudut. Nasa mahigit 20,000 pesos. Kita sa 2 linggo. Umuwi ako sa bayan namin. Dinalaw ko sina Papa. Marami akong dalang pagkain at grocery noon. Masayang masaya si Papa noong makita niya ako. Niyakap nga niya ako for the first time. Akala daw niya kung napano na ako kasi nagpunta raw ulit si Tito Mark sa Itikan kasama si Papa pero wala na ako noon. Nakita kong umagos ang luha ni Papa. Napaiyak na rin ako lalo na nung masulyapan ko ang nakakwadrong litrato ni Mama. Pero pagkatapos ng drama, masaya akong nagkwento kay Papa tungkol sa pagtitinda ko ng lugaw. Paano sa pasukan anak? Hindi ka na makakapagtinda. Hindi muna ako mag-aaral pa. Masarap magtinda. Hindi pwede anak. Di ba may pangako ka sa mama mo? Hindi ako nakasagot kay Papa. Ako na lang ang magtitinda anak. Mas mahusay naman ako magluto sa iyo eh. Yung kita sa iyo pa rin. Basta mag-aral ka lang. Sige pa, okay yun. Nakamasid lang sa atin ang mama mo anak. Kahit wala na siya rito at hindi natin nakikita, ituloy pa rin natin ang buhay natin. At yung pangarap natin, tuparin natin anak. Oo pa, hindi ko bibiguin si mama. Buwan pa lamang noon ng Abril, Papa Dudut, kaya't nakapagtinda pa ako hanggang sa buwan ng Mayo. Nag-ipon ako. Sa totoo lang ay gusto kong bumili ng cellphone noon pero hindi ko ginawa yon. Kasi ang gusto kong bilhin na ngayon ay isa pang motorsiklo. Nagagamitin ko sa negosyo namin. Eto nga ay nangyari Papa Dudut kaya naging 2 na ang lugawan card ko. Hindi na kasi muling nagtinda si Mang Edgar dahil naputol na ang binti niya. Yung isang card ay si Kuya Ryan ang gumagamit pero 50-50 kami ng kita. Nakapag-enroll ako Papa Dudut at noong sumapit na ang pasukan ay sinagad ko na ang pagsisikap sa pag-aaral. Kahit pa may mga babaeng lumalapit ay hindi ko gaanong pinagtutuunan ng pansin dahil ang priority ko noon ay ang pag-aaral. Kaya lang, pag tinamaan ka pala, kahit na anong ilag mo ay sapul ka. Dumating sa buhay ko si Zaira. Maganda si Zaira. Maputi, medyo kulot ang buhok pero napakakulit at magaling magpatawa. Kuminsan ay parang tanga, nakipagkaibigan sa akin hanggang sa parang hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ko na siya kasama. At kapag nandyan siya ay parang ang saya-saya ko. Sinabi ko yon sa kanya. Hala, baka in love ka na sa akin. Wag uy, friends lang tayo. Ang sabi niya. Bakit? Masama bang ma-inlove sa friend? Hindi ba doon naman talaga nagsisimula? Oo, ang relasyon nagsisimula sa friends at nagtatapos sa friends na lang din kami. Ay, ayaw ko nun Zay. Malungkot yun. Tugon ko sa kanya. Bakit gusto mong laging masaya? Tanong niya. Siyempre, kaya dapat huwag ka nang umabsent kasi kapag wala ka sa school, nalulungkot ako. Ayun, in love ka nga yata sa akin ah. Alam mo kung ako sa'yo, pigilan mo. Bakit? Gwapo naman ako at mataas ang grades ko. Wala ba sa akin ang mga katangian na gusto mo sa isang lalaki? Meron, nasa iyo na ang lahat kaso hindi mo ako maaangkin. Bakit? Pag naging tayo, pakakasalan kita, magiging misis kita at magiging nanay ka ng mga anak natin. Hindi ba pwede yon? Malabo eh. Casual niyang sagot at hindi nawawala ang masayang aura sa mukha niya. Bakit nga? Basta friends lang tayo ha, mas masaya yon. Hanggang sa dulo, masaya tayo.
Nagpatuloy nga ang maganda naming pagkakaibigan ni Zaira, Papa Dudut. Kaya lang ay talagang hindi na kaibigan ang turing ko sa kanya noon. For the first time ay na-inlove talaga ako sa isang babae. Hindi ito yung crush lang gaya ng nakaraan. Naging napaka-espesyal ni Zaira sa puso ko. Kaya lang ay na-drop siya kasi lagi siyang absent. Ang problema noon ay hindi ko alam kung saan ang bahay nila. Alam ko lang na taga San Antonio siya, pero kung yung saktong bahay ang pag-uusapan ay hindi ko na alam. Napakalaking barangay ang San Antonio kasi parte pa rin ito ng poblasyon. Sayang kasi nung mag-drop siya sa buwan ng January. 2 buwan na lang, Papa Dudut, sana ay tapos na ang school year. Nasaan na kaya si Zaira? Nami-miss ko na siya. Natapos ang school year na yon na hindi ko na nakita pa si Zaira. Sayang talaga. Kasi masaya sana akong ibabalita sa kanya na top 1 ako sa klase namin. Pero syempre higit sa lahat ay kay mama ko masayang ibabalita ang accomplishment ko. Pero hindi ako sa sementeryo nagpunta para makausap si mama. Sa simbahan. Doon ako nagdasal sa Diyos at pagkatapos ay binulong ko na rin ang mga mensahe ko kay mama. Alam ko kasing nasa langit si mama, katabi ng Diyos at mga anghel. At akala ko ay anghel ang nakita ko nang palabas ako ng simbahan. Isang babaeng maganda ang nakangiti sa akin. Si Zaira, kasama niya ang mama niya. Kumusta? Masayang bati niya sa akin. Okay naman, top 1 ako sa klase. Wow, congrats ha. O siya, dito muna kayo ha, magkwentuhan muna kayo. Pupuntahan ko lang si father. Paalam ng mama ni Zaira. Doon tayo. Turo niya sa konkretong upuan sa ilalim ng punong mayabong. Inalalayan ko pa siya hanggang sa naglakad na kami. Ka-sweet mo ba? Komikong sabi pa niya. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na pumasok? Sayang naman. Hayaan mo na. Hindi ko naman kailangan mag-aral eh. Kasi mayaman kayo? Hindi. Mahirap nga kami eh. Bakit di mo kailangan mag-aral? Tanong ko sa kanya. Kasi kung kagaya mo ang mapapangasawa ko, siguradong aasenso na ako. Kaso nga lang ayaw mo naman akong sagutin. Fine-friendzone mo naman ako eh. Ang sabi ko sa kanya. Mahal kita, Aljek, at higit pa sa kaibigan. Sagot niya. Talaga? Oo. Baka nauna pa akong mailab sa'yo niyan eh. Bakit ayaw mo akong sagutin? Kasi ayaw kong masaktan ka. Nasasaktan nga ako kasi ayaw mo kong tanggapin bilang boyfriend mo. Alam mo ba na kung sasagutin mo ko, ikaw ang kauna-unahang girlfriend ko? First love kita. Masayang sabi ko naman sa kanya, pero nagulat ako nang biglang nalungkot ang mukha ni Zaira at kasunod noon ay ang kanyang pagluha. Bakit? Tanong ko. Sorry, Aljek ha. Sorry saan? Sorry kung minahal mo rin pala ako. Sorry, hindi ko sinasadya. Bakit ka nagsasorry? Hindi kita maintindihan tuloy. Noon ay tumitig sa mga mata ko si Zaira. Aljek, hindi na ako mabubuhay ng matagal. May sakit ako. Cancer of the blood. Leukemia. Ha? Noon ko pa alam to, Aljek. Pinilit ko lang mabuhay ng normal kaya ako pumapasok sa eskwelahan, pero madalas pa akong uma-absent. Kasi nga sumusumpong yung mga sintomas ng sakit ko kaya hindi na talaga ako pumasok. Hindi, Zaira, please. Alam ko baliw ka
Alam kong komedyante ka pero hindi ko gusto yung biro mo. Hindi magandang biro yan kasi sa ganyang sakit namatay ang mama ko. Kaya lubayan mo ko, Zaira. Hindi na ako natutuwa. Medyo napipikungkong sabi kay Zaira, kaya lang ay lalo siyang umiyak. I'm sorry, Aljek. Yun lang at mabilis akong iniwan ni Zaira. Patungo ito sa building na katabi ng simbahan kung saan ay nagtungo ang mama niya. Hinabol ko siya at noong maabutan ko ay pinigil ko siya sa kamay. Zaira, mag-usap tayo. Sabihin mo hindi totoo yung sinabi mo tungkol sa sakit mo. Aljek, sa totoo lang umaasa pa rin naman ako sa himala eh. Kaya araw-araw ako nandito sa simbahan. Nagdarasal at nagmamakaawa kay Jesus na nagumaling ako. Kaya lang ay hindi ko na nakita si Zaira mula ng araw na yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng klase mula Lunes hanggang Biyernes ay sa simbahan ako tumutuloy. Kapag Sabado at Linggo naman, halos kalahating araw ako doon at bumabalik pa ako ng hapon dahil nagbabaka sakali akong makita ko doon si Zaira. Pero wala. Kaya naman ang minsan magdasal muli ako sa simbahan sa imahe ng nakapakong si Jesus. So kinuha mo na rin ba si Zaira? Tanong ko lang, bakit hinayaan mong makilala ko pa siya? Bakit hinayaan mong mahulog ako sa kanya? Bakit hinayaan mong maging sobrang mahalaga siya sa akin kung kukunin mo din pala siya gaya ng mama ko? Ano to? Pinaglalaroan mo ko? Noong nagdasal ako sa'yo, first time kinausap kita ng masinsinan. Nagmakaawa pa nga ako sa'yo na pagalingin mo ang mama ko pero anong nangyari? Namatay si mama. Kabaliktaran ng dasal ko ang mga nangyari. So ngayon, paano? Hihilingin ko ba sa'yo na sana mamatay na si Zaira para kabaligtaran naman na mabuhay pala siya? Sorry ha. Alam ko naman na may ginawa kang mabuti para sa akin. Tinatanaw kong utang na loob sa'yo yung mga magagandang nangyayari sa buhay namin ni Papa ngayon pero sana hindi mo pa kinukuha si Zaira. Please naman oh. Mahal na mahal ko si Zaira. Alam kong alam mo yan. Ibalato mo na siya sa akin. Please. Taong 2010 nang magtapos ako ng high school with honors. Hindi ko ito hiniling o pinagdasal pa, Papa Dudut. Pinagsikapan ko lang. Wala na akong tiwala sa dasal noon, Papa Dudut. Wala useless yung mga naging dasal ko. Lalo na yung para kay mama at para kay Zaira. Pagkatapos ng graduation program ay diretso ako sa pag-uwi sa amin. Sa sementeryo at nakipag-selfie ako sa puntod ni mama kung saan ay nakalatag ang aking medalya. April na noon kaya sabi ko kay mama, Ma, pasensya ka na ha. Late na tong regalo ko sa'yo. Pero don't worry kasi sisikapin kong alayan ka ng diploma after 4 years. Year 2015 na isa na akong ganap na deck officer o seaman. Nagtapos ako sa kursong marine transportation at bumilang din ako ng 4 na babaeng dumaan pa sa buhay ko. 2 noong college at 2 noong seaman ako. Hindi nagtagal yung mga relasyon na yon. Para kasing may hinahanap ako or baka hindi talaga silang nakatadhana para sa akin. June 2017 noong pakasalan ko ang babaeng alam kong para sa akin talaga. Nakita ko siya sa Facebook. Siya ang nag-add sa akin sa Facebook at dati na palang may mga mensahe siya na hindi ko nabasa kasi hindi kami friends. Sobrang saya ko noong makita ko mga pictures niya at noong ko lang ulit natawag ang pangalan ni Jesus. Jesus? Salamat po. Maluhaluhang sambit ko noon lalo na noong mabasa ko ang mga mensahe ni Zaira. Oo, Papa Dudut. Natagpuan kong muli si Zaira sa pamamagitan ng Facebook at buhay pa siya. Buhay na buhay.
Kinailangan lang daw nilang lumipat noon sa lola niya sa Davao upang doon ipagamot at gumaling siya at siya ngayon ay misis ko na at ina ng aming panganay na si JC na isinilang ni Zaira noong March 24 last year. At si JC ay isang napakagandang birthday gift na maireregalo ko kay mama, ang kanyang unang apo. 1 week old pa lang si JC noong isama namin siya sa puntod ni mama, na noon ay nasa Memorial Park na. Ipinalipat ko ang mga labi ni mama mula sa sementeryo papunta sa Memorial Park at noong March 31, 2018, birthday ni mama ay nagpicnic ang aming buong pamilya sa Memorial Park. Iyon ay isang napakasayang pangyayari sa buhay namin. Si Tito Mark matanda na at mahirap na. Minala siya sa mga anak niya. Ni isa ay walang nagtapos ng pag-aaral. Yung pinsan kong si Arvin ay nasa kulungan matapos ang matagalang paglilitis kung saan ay halos maubos ang perang naipon ni Tito Mark noong pulis pa lamang siya. Dinadalaw ko siya paminsan-minsan at binibigyan ko ng pera pero tinatanggihan din niya. Tinanggihan mo noon ang alokong tulong kaya tatanggihan din kita, ang sabi niya. Ang sabi ko naman, alam mo Tito, kung sumama ako sa iyo noon, nung araw na yon baka hindi sana ako napunta sa kinakaroonan ko ngayon. Magpatawaran na tayo Tito, pwede ba? Ako pa ba naman na magtatanim ng sama ng loob kong ito sa edad ko? E di syempre hindi. Halika't yakapin mo ko. Noon nga papadudot ay yumakap ako kay Tito Mark. Natigilan ako noong may ibulong siya sa akin habang kayakap ko siya. Malapit na rin ako Aljek. Sana sa langit ako mapunta para magkita kami ng mama mo. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Naniniwala ako sa dasal Tito Mark. Magtiwala ka din at ipagdarasal kita. Salamat Aljek. Hanggang dito na lamang po papadudot ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Hangad ko po na sana ay naibigan ninyo. Salamat po at mabuhay po kayong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Aljek.